Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi po ninyong aabangan ang mga talakayan ko dito po sa aking mga social media platforms. O dito mga kabunyog, mahaba-haba ang talakayan ko dahil tatlong topics ang dinidiscuss ko dito. Kaya tapusin niyo po ito. Ano po ito? Medyo mahaba-haba ang talakayan natin. Kaya yung mga gusto ng mahabang talakayan, regular na pong subaybayan ninyo itong talakayan kong ito. Mga kabunyog, may hamon ang KOJC, ang Kingdom of Jesus Christ, kay dating Senador Sonny Trillanes at kay retired General Nicolas Torre. Ang hamon na ito ay tungkol doon sa ano nga, sabi kasi ni dating Senador Sonny Trillanes, mayroon daw silang nakuhang mga ebidensya, mayroon daw silang sapat na batayan para magsabihin na yung mga ari-arian ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, mga kabunyog, partikular na binanggit ni dating Senador Sonny Trillanes, yung private jet at saka yung chopper. Sabi ni Trillanes, may ano sila, may nakuha silang impormasyon na yung private jet na yun at chopper ay pag-aari ni Digong, ni Rodrigo Duterte, mga kabunyog. Sa mga Duterte daw yun. Kumbaga pinangalan lang kay Kibuloy at sa KOJC para hindi pag-initan. Ay syempre galing yun sa ano galing sa galing yun sa mga katiwalian. Saan ba naman kukuha ng ganun kalaking pera na pambili ng private jet at chopper? Wala namang ganyan na pera si Duterte. Kung legal lang na paraan. Kasi ano naman ang hanap buhay ni Duterte? Politiko. Kung politiko ka, kahit ka pa presidente ng Pilipinas, hindi ka naman magiging bilyonaryo. Ang presyo ng private jet at saka ng chopper, napakamahal niyan. Kaya para hindi siya pag-initan, di umano, pinangalan kay Kibuloy at sa KOJC. Kasi pwedeng palabasin na maraming pera ang KOJC, ang simbahan, no, ang sekta ng relihiyon ni Kibuloy, kaya kaya nitong bumili ng private jet at ng chopper. So, yan yung ano. Kaya lang, sabi nga ni Trillanes, hindi. Ano yun? Kay Duterte yun. Pinangalan lang sa KOJC para hindi pag-initan. Yan yung sinasabi ni Trillanes. At sinang-ayunan din ni retired General Torre. Sabi rin ni retired General Torre, ano yan, tama si Trillanes. Ano yun? Sabi ni Torre, malkas ang paniniwala ko, ganun din eh. Kasi nakita niya daw, hindi naman ganun karami ang members ng KOJC. Nung ni-raid niya daw ang mga ano nito, ang mga premises nito at nanawagan ang mga supporters ni Kibuloy o mga miyembro ng sekta ng relihiyon niya, wala naman halos tao. Kaya paano naman sila makaka-raise ng ganyan kalaking pondo? Private jet, chopper, mga properties, assets, hindi nila kaya yan. Pwedeng makapagpundar sila ng ng mga ari-arian pero hindi ganyan karami, hindi ganyan katindi. Kaya sabi ni retired General Torre, sang-ayon siya sa sinasabi ni Trillanes na kay Duterte yan. Kaya ngayong araw mismo, naglabas ng pahayag ang KOJC at hinahamon isang bahagi ng statement na yon, hinahamon ng KOJC si Trillanes at si General Torre. Ang hamon ng KOJC ay sabi ang nagbasa ng statement sa programa ng SMNI, si Attorney Israelito Torion, yung abogado ni Kibuloy at ng KOJC. Ang hamon ni ganito, magpakita ng ebidensya si Trillanes at si General Torre na kay Duterte nga ang nasabing private jet at chopper. Magpakita daw ng ebidensya.
At 'pag nakapagpakita daw ng ebidensya, 'pag nakapagpakita umano ng ebidensya, ah, itong si Trillanes at si Torre, ayon kay Torion, dun sa statement ng QOJC na binasa niya, sa kanila na daw, ibibigay daw nila ang nasabing private jet at chopper kay Trillanes at kay Torre. Hindi, yun yung hamon yan yung hamon ng KOJC, sa pahayag na binasa ni Torion. Ewan ko kung anong magiging reaksyon ni Trillanes at ni General Torre. Pero ano talaga yung statement ni Trillanes, eh, hindi siya nagbibiro. Alam naman natin si Trillanes 'pag nagsalita may resibo. Hmm, ano kaya, ewan ko kung, papatulan ni Trillanes 'yan, hmm. Pero ano, yun yung sabi ng KOJC 'pag napatunayan daw ni Trillanes at ni Torre na kay Duterte nga yun, 'pag nakapagpakita daw ng mga ebidensya, resibo, ay kanila na daw yung chopper na yan at private jet. Wala pang reaksyon si Trillanes at si Torre kasi ngayong araw pa lang yan. Pero yan yung yan yung mga kabunyog yung hamon, ha? Oh, galit ang KOJC. Dati na silang galit kay Torre. Ay 'di ba ito yung nag-aresto kay Kibuloy, ito yung nag-aresto kay Duterte, ito nag-aresto kay Kibuloy, o si Trillanes gano'n din. Kaya nadagdagan pa ngayon nitong pagbubunyag na ito ni Trillanes, hmm, yung pagbubunyag pa naman na yan ni Trillanes hindi naman yung tipong nang-iintriga lang, hindi. Sa isang interview sa mainstream media, sinabi yan ni dating Senador Sonny Trillanes. Mayroon silang nakukuhang impormasyon, reliable na mga information na kay Duterte ang nasabing private jet at chopper. Hmm, ano daw 'yan, hindi daw 'yan parang ano lang, kasi mayroon daw silang mga nakukuhang impormasyon. Kaya lang 'yun nga, siyempre, itong KOJC, pipilitin na naman nilang siraan si Trillanes at si Torre. O gano'n, may mga hamon silang gano'n. Anyway, abangan natin, Abangan natin kung anong magiging reaksyon ni, dating Senador Sonny Trillanes at ni retired General Torre. Mga kabunyog, babiyahe na. Babiyahe na naman si Sara Duterte, Ito ay sa May 2 to 16, May 2, ngayong Mayo, Ito yung hindi natuloy niyang biyahe. Originally kasi ang in-apply niya April 23 to May May ano ba 'yon? Ano ba yung April 23 to anong petsa ba yung dati? Basta yung original niyang, pag-apply, ah, ano 'yon, hanggang yata May 15 din 'yun, eh. Oh, yung una pinayagan din siya sa biyahe na 'yon sa Europe siyempre. Pinayagan siya kaya lang si Sara din yung umatras. Kasi sabi ni Sara Duterte sa statement niya, hindi na lang daw siya tutuloy kasi binigay daw yung travel authority niya masyado ng last minute na daw, kapos na sa oras. Inano pa siya, pinatutsadahan niya pa ang Malacanang. Bastos nga si Sara doon sa ginawa niya na yun kasi ang title ng niya, attention, Office of the President. Parang 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 presidente na ng Pilipinas si Sara. Sabihan mo ang Office of the President ng parang nililikturahan ang Office of the President, walang pagrespeto, eh. Anyway, yung una hindi natuloy. Pero sabi ni Sara Duterte, sabi ni Sara sa susunod, pag binigyan daw siya ng travel authority, aga-agahan. Ngayon, ang travel authority binigay sa kanya, May 2. Ngayon, May 2 to 15 o to 16. May 2 to May 16. Ayan, yan yung binigay sa kanyang panahon ng pagbiyahe. Ewan ko kung kailan aalis yan. Pero makikita nyo yung timing na naman, Ang timing ni Sara Duterte, ayaw niya na sa panahon na magbubutuhan ang Kamara, kasi magpe-plenary magbubutuhan na ang plenaryo.
tungkol sa impeachment niya. Nakalusot na sa Justice Committee eh. So ika-calendar na yan. Within the next 2 weeks, oh, yan ang sabi ni Congressman Terry Ridon, sa susunod na 2 weeks, mai-impeach na si Sara. So ibig sabihin, kasi sa May 4, magbabalik ang session ng Kongreso. So ano na yan, ika-calendar na yan. I-schedule na yung session ng plenary para magbutuhan. Within 2 weeks daw, sabi ni Congressman Terry Ridon, magbubutuhan na ang plenaryo. So kung within 2 weeks yan, di yan, hanggang nga dyan sa period na yan, hanggang May 15. So sa panahon ng butuhan, mukhang ayaw ni Sarang nandito siya sa Pilipinas eh. Kasi i-impeach na siya ng Kamara, nakasigurado na yan eh. So babiyahe si Sara. Tatakasan niya yung panahon ng impeachment sa kanya. Babalik na naman yan May 15. Pagsimula na naman yan ng trial, sa June yata ang simula ng trial, sabi ni Senador Ping Lacson eh. Pagsimula na naman ng trial, babiyahin na naman yan. O, ganyan naman ang style ni Sara eh, di ba? Ganyan ang style niya. Pag may mga importanteng pagpapanagot sa kanya, lumalabas ng bansa. Yun. Yan ang si Sara Duterte. 'Di ba? Kung maaalala natin noong nakaraang taon ganyan din ginawa niyan eh. Nung panahon na magsisimula na ang trial ng Senado, nasa labas din ng bansa. Sama pa yata niya noon si Amy Marcos, oo, nung last year. Oh. So anyway, mga kabunyog, yan si Sara Duterte, inaprubahan na yung niya, magbabiyahe. Sa tingin ko, magtutuloy na yan. Yung una kasing apply niya, hindi natuloy. Pero ngayon, matutuloy na yan kasi ayaw niya na sa panahon na magbubutuhan ang plenaryo, ayaw niyang nasa Philippines. Tatakas na naman si Sara Duterte. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. So, pero pinagbigyan naman siya doon sa period na yon, May 2 to May 17. Ang mga pupuntahan, ang in-apply yata ni Sara yung siyempre sa The Hague, sa the Netherlands, sa Germany yata, France. Iikot na naman si Sarang Lakwachera. Ano yan mga kabunyog, sa mga biyahe na yan, gumagastos dyan ng pera ng bayan. Kung gumagastos dyan ng pera ng bayan, sabi ni UC Claire Castro, malaki ang ginagastos na ng gobyerno sa mga biyahe ni Sara Duterte. kaya nga sa bagay, naman yan, sanay naman sa paggasta itong si Sara. Kaya nga ang tawag Inday Lustay. Di ba? Yan yung kantyaw kay Sara Duterte, Inday Lustay. Naglulustay ng pera ng bayan. Mga kabunyog, nababalitaan natin, binubuo na yung RISA na movement. May mga efforts ngayon na magbuo na ng tinatawag na RISA na movement. Bakit nagbubuo na nito? Unang-una, siyempre si dating Vice President ngayon ay Mayor ng Naga City, Leni Robredo, nagdeklara na hindi siya tatakbo. Siyempre, sabi ni Mayor Leni, 100% na siya, sure na siya sa sarili niya, hindi siya tatakbo. Kaya, ang sabi rin ni Mayor Leni, ang advice niya, maghanda na. Yung iba, marami naman dyan, pinangalanan niya si Senadora Risa, pwede daw si Bam Aquino, pwede si Kiko Pangilinan, marami naman daw pwede, sila na lang ang sabi niya, maghanda, kasi siya, hindi na talaga siya tatakbo. Ngayon, si Senadora Risa naman, ang stand naman ni Senadora Risa, handa siyang tumakbo. Kung talagang wala, kung talagang siya ang mapili, magkakaisahan, presidente man o vice-presidente, lalaban siya. Kaya, kumbaga, based dyan sa developments na yan, naghahanda na si Senadora Risa, yung mga grupo na nagtutulak sa kanya, magkakaroon na ng mga pagtitipon. Ilalunch na yata itong tinatawag na Risa na movement. Risa na movement. Pero ilinilinaw naman ng grupo na hindi naman ito, kumbaga,
ibabangga kay Mayor Leni Robredo. Kasi ang gusto pa rin ng mga nasa oposisyon si Mayor Leni Robredo. Talagang nagkakaisa naman halos na ang pinakamagandang panlaban pa rin si Mayor Leni Robredo. Ah, sa katunayan, kahit si Senadora Risa Hontiveros, ganun ang stand din eh. Kumbinsihin si Mayor Leni Robredo kasi siya yung pinakamalakas na panlaban. Sabi naman ni Senadora Risa, nung mga supporters ni Senadora Risa, kung latakbo si Leni pa rin. Hmm. Kaya lang hindi pwedeng maghintay na ano na kumbaga papaano kung sa bandang huli nga talagang desisyonado pala si Mayor Leni na hindi na tatakbo. Oo. Kasi may mga nagsasabi, hindi yan. Magbabago pa yan ng isip. Naghihintay lang yan na kumbinsihin siya ng marami. Naghihintay lang yan na tumaas pa sa survey. Pero pagdating ng panahon na niya, magdi-decide yan si Mayor Leni. Maraming nagsasabi ng ganon. Hmm? Ang Liberal Party, ganun ang tingin nila. Ah, kumbinsihin si Mayor Leni. Actually, marami na talagang nagkukumbinsi kay Leni Robredo, si Sharon Cuneta, si Laila de Lima, si Vice Ganda nga, pagprograma sa Naga nung yung ah, hot balloon festival, pumunta sa Naga City si nung Mayo 1, si Vice Ganda o nagbiro si Vice Ganda na kinukumbinsi niya si Leni Robredo na tumakbo na tumatawa lang si Leni Robredo. Kaya ang ngayon, ang mga grupo na supporters ni Senadora Risa, naghahanda sila na kung hindi talaga si Leni tatakbo, dapat nakahanda si Senadora Risa kung siya ang mapili. Mas mabuti nang nakahanda. Pero malinaw naman na kung si Mayor Leni ay tutuloy, ang grupo nila Senadora Risa, siyempre magi-give way kasi hindi naman pwedeng mahati ang oposisyon. At saka nagkakaisa naman na ang pambato naman talaga ay si Mayor Leni pa rin. Anyway, ito yung development diyan mga kabunyog, may mga meetings nang gagawin, at kasi si Senadora Risa, ang stand din ni Senadora Risa, handa siya. Kumbaga siya, kung usapin ng tatakbo ba siya, kung siya ang pagkaisahan at kung ayaw ni Mayor Lening tumakbo, nakahanda siya kung siya kahit president, vice president, nakahanda siya. Pero yun na nga, ang kondisyon naman diyan, kung si Mayor Leni naman ay tutuloy, magi-give way siya. Kasi siyempre, alam naman na si Leni pa rin ang mas malakas na panlaban. Kaya lang, ang paliwanag nga lang, hindi pwedeng nakaasa na hanggang magdesisyon si Mayor Leni. Kasi paano kung hindi nga? Paano kung decided pala siya talaga na hindi natatakbo? O di mawawalan ngayon ng masyadong kapos na naman ang paghahanda ng oposisyon. O yan ang Kaya yan mga kabunyog ang ngayon, ang mga nangyayari. So, actually, hindi natin alam. Baka si Bam Aquino rin, nag-aambisyon din na baka kung hindi tatakbo si Leni, baka pwedeng siya pagkaisahan. Hindi kasi masyadong nagsasalita si Senador Bam Aquino. Hindi tulad ni Senadora Risa. Si Senadora Risa, nagsasalita talaga na sinasabi niya na handa siyang tumakbo kung pagkakaisahan siya at kung hindi tatakbo si Mayor Leni. Si Bam medyo silensyo lang. Medyo silensyo. Pero laging nababanggit ang pangalan niya kasi binanggit naman ni Mayor Leni. Sabi ni Leni, kung hindi siya tatakbo, marami naman diyan pwede. Pwede si Risa, pwede si Bam. Pinangalanan talaga yan ni Mayor Leni Robredo. Anyway, mga kabunyog, abangan natin ang mga development sa politika. Pero yan po ang sa hanay ng oposisyon, yan ang mga nangyayari ngayon. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.